Okay, magandang hapon. Naimbag nga malamuyo amin, kakabsat. Ken gagayam. Andito tayo ngayon sa ating project site at magkakaroon tayo ng construction serie update. Papakita natin kung ano na yung mga natapos after 30 days of construction. O kaya 28 days of construction. Kasi 1 month na siya nagsimula. From the start, we started the construction. And that is February 9, no? And today is March 10. Kaya almost a month na tayo dito sa ating construction project. At ito na yung kanyang magiging update, no? Okay? Makita natin mamaya. Nahin muna natin yung plano. Ito yung plano natin. Ito yung kanyang pinaka puting, no? Puting, column, and tie beam layout plan. Originally, meron tayong 24 columns, no? Pero nagpadagdag tayo ng 3 dito sa side ng left, and then 3 rin dito sa right side kasi medyo mahaba-haba ito, no? 3 meters and 150, no? 0.15. Tsaka ito naman 3.7 meters, no? Kaya nagdagdag tayo dito sa gitna niya ng tig-3 column. Ganon din, nilagyan din natin siya ng tie beam, no? Dito lahat po connected yan, no? Ang ating mga tie beam o yung ating puting tie beam. Okay, kaya equivalently nagkaroon na tayo ng plus 6 na columns. Magkakaroon siya ng total of 30 column. Okay? At ito naman yung ating details, no, ng column. Ang spacing niya is 550 on center, 100 mm on center, at 10 150 mm, no, on center, and the rest is 200 mm on center. Yan yung magiging spacing nito habang tumataas siya. Okay? Also, originally meron tayong sukat na 300 by 300, no, yung ating column, pero nilakihan natin siya. Di bale, ginawa nating 350 by 350 na siya. At 6 yung kanyang rebar, no? Kalagay dito 6 na 16 mm. Medyo mahangin dito sa side, no? 6 na 16 mm na vertical main bars, no? Having 40 mm steel cover. Steel or concrete cover dapat ito, no? Yan siya. Naibaon na natin yung ating puting 850 by 850 siya, pero ginawa nating 1000, no, o 1 meter by 1 meter siya. At itong ating mga vertical na rebars, ginawa nating 8. Nagdagdag tayo ng tig-2 extra bar dito na 12 mm. Mamaya papakita natin siya. Ito naman yung details ng ating puting tie beam. Yung details niya is meron tayong 4, no? 4 na main bars, 2 sa taas at 2 sa ilalim. Nakalagay is 12 mm diameter, no, yung rebar, pero ginawa natin din itong 6. At saka nagkaroon tayo ng itong extra bar niya. Titingnan natin siya. Ito na yung update natin, which is nagsimula tayo is we started the construction February 9, as I earlier mentioned, no. Ito yung ating no, yung spacing sinasabi ko kanina, yung on center, no. 550 mm yung distance niya, kaya masinsin, no. Tsaka dito naman habang tumataas siya, nagkaroon ng 100, 100, 150, at saka the rest is 200 na yung magiging distance naman nito. Ito rin yung ating rebar ng ating tie beam, no. Yung tie beam natin, yan 12 mm, 3 sa taas at 3 sa ilalim. Tapos meron tayong extra bar, no, na nilagay pa sa gitna niya. Okay? Yan yung ating naging rebars sa ating foundation, no. Di bali ganun din, mapapansin ninyo nagkaroon tayo ng 135 degrees na na-mention ko na sa ating unang mga episodes, no. Yan, at alternate siya
Pansin ninyo, dito sa kabila, nagiging alternate siya. Para yung puwersa niya, medyo mas malakas, no? Yan siya. Okay? At ito yung ating naging update. Litan natin yung video. Yan. Para naka zoom in siya, no? O zoom out pala. Yan. Okay? Ito na siya yung 28 days na ano natin accomplishment sa ating construction site, no? Almost 130 square meter itong area. Meron siyang 4 bedrooms. Merong 4 bedrooms. At saka merong 2 toilet, yung laundry, and then storage. Merong study room at saka living. Dito naman yung kitchen. At itong kinatatayon ko ngayon, ito yung dining, no? Di bali yan siya. Medyo maganda na yung progress natin after 26 days or after a month, no, ng construction execution natin. Di bali nakaporma na tayo ng mga puting tie beam na ibaon na natin, no, yung mga ano niya, puting. At yan, nakaporma na tayo. Di bali bubuhusan na lang natin pag nakompleto natin yung mga rebars na kailangang itali dito sa kanyang puting tie beam. Okay? Bali yan siya naging 30 columns. Di bali dito sa update natin na to sa ating construction project serye, gumamit tayo ng 6 na tao, no, para sa gumawa nito sa naging development na nito ngayon. Meron tayong isang foreman, isang leadman at saka 4 na skilled worker ang ginamit naman natin dito. At lastly, no, para sa ating update, papakita natin yung dinagdag nating extra bar ng ating column, no? Kasi doon sa plano, mayroon lang tayong 6 na 16mm at nagdagdag tayo ng isa dito, no? Di bali 12mm, kabilaan po yan. Kaya naging 8 yung ating rebar, no? Di bali 6 na 16mm at saka nagdagdag pa tayo ng extra bar na 12mm, di bali 2 siya. Kaya total of 8 na rebars ang ginamit natin para sa ating vertical bars dito sa ating column sa kanyang reinforcement rebars, no? Okay? At ganun din sa ating tie beam, yung pinakita natin kanina na nagdagdag tayo ng 2, no? Top at saka bottom. Kasi yung nasa plano, di bali 4 lang siya, kantuhan, no? Dinagdagan din natin siya. 12mm yung size naman yan. Yan na yung update natin for today, no, which is March 10. Okay, Tuesday tayo ngayon. Bali yan yung naging itsura niya ngayon. Di bali continuous yung ginawa natin, dire-diretso, no, nagporma tayo para hindi siya magkakaroon ng putol kapag nagbuhos na tayo ng mga tie beams, no. Dire-diretso siya. Yan, medyo maluwag yung area, no. Kaya dapat medyo maraming tao yung magbubuhos siguro nito. Mga 10 people, no, para hindi siya maputol. Kasi ang ginagamit natin is mano-mano lang, no, yung paghalo natin ng mga semento. Pero ang very good thing naman is na i-prepare naman natin siya ng maayos dahil nalagyan na natin siya ng kompletong forming works ng kanyang puting tie beam. And after that, unti-unti bubuin na natin tong mga columns, popormahan natin, or either magpa-flooring tayo, no? Depende na kung ano yung mauna, mag-flooring o mag-forming works ng ating mga columns. Okay, para luminis yung ating area. Okay, at yun lang para sa ating update for today's video, no, ngayong March 10, 2026. Abangan nyo pa yung mga susunod nating mga construction episode serye update para sa development ng ating construction projects. At yan lang muna. Magkita tayo sa susunod at hanggang sa muli.